Ka-Express, eto na ang labanan ng mga higante dahil sa Gilas Pilipinas kontra Jordan. Hindi lang guards at shooters ang dapat bantayan. Ang isa sa pinakamalaking susi ng laban ay nasa ilalim. At ngayon, may size, length at power ang Pilipinas na pwedeng itapat diretso sa pinakamalaking sandata ng Jordan. Unang matchup, 7'3" Kai Sotto kontra 6'10" Ahmad Alduaire. Ito ang heavyweight battle na pwedeng magdikta kung sino ang magkakaroon ng control sa paint. Si Alduaire, ang established interior force ng Jordan, averaging 12.2 points at 7.8 rebounds sa kasalukuyang World Cup qualifiers. Pero ngayon, haharap siya sa isang Kai Sotto na bumabalik sa gilas, dala ang size, rim protection, passing at finishing ability na matagal na nating hinihintay. Pangalawa, 6'10" Asia Edo kontra 6'11" Faris Mocharbak. Sa size and athleticism comparison, si Faris ay isa sa mga young 6'11" bigs na isinama ng Jordan sa kanilang wider qualifier pool, habang si AJ naman ay isa sa pinaka-mobile at pinaka-versatile defensive bigs ng Pilipinas. Sa current qualifiers, nag-average si AJ ng 7 rebounds per game. Pangatlo, 6'11" Junmar Fajardo kontra 6'11" Muhammad Shaher. Parehong veteran big man, parehong kayang makipagbalyahan, pero kapag low post strength, footwork at physicality ang usapan, dito pwedeng maging napakahalaga ng Kraken. At ito ang nakakatuwa, hindi na isang big man lang ang aasahan ng Gilas. May Kai, AJ at Junmar si coach team, tatlong magkakaibang klase ng sandata sa frontcourt. At kung makontrol ng Gilas ang rebounding at paint, doon maaaring magsimula ang pagbagsak ng Jordan. Simulan natin sa pinakamabigat na matchup, Kai Sotto kontra Alduaire. At hindi ito simpleng usapan ng height lamang. According to FIBA, si Kai ay listed 7'1", habang si Alduaire ay nasa 6'10" range sa current qualifier profile. Pero ang mas mahalagang numero ay production. Si Alduaire ang isa sa pinakamahalagang players ng Jordan sa kasalukuyang World Cup qualifiers with 12.2 points, 7.8 rebounds at 2.5 assists per game. Ibig sabihin, hindi lang siya rebounder, parte siya ng offensive structure ng Jordan. At dito nagiging napaka-interesting ng pagbabalik ni Kai. Bago mawala ng matagal dahil sa kanyang ACL injury, nakita na natin kung anong klase ng impact ang kayang gawin ni Kai sa international basketball. Sa 2025 Asia Cup qualifiers, nag-average siya ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, at higit 2 blocks per game. At huwag natin kalimutan ang isa sa pinakamagandang all-around games niya. Kontra New Zealand, nagtala siya ng 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Well, hindi lang scorer si Kai, hindi lang shot blocker, isa siyang 7-footer na pwedeng maging offensive hub. Kaya kontra Alduaire, malaking bagay kung mapipilit ni Kai ang Jordan bigman na magtrabaho sa magkabilang dulo. Kapag si Alduaire ang kailangang mag-box out kay Kai, depensahan ang lob, bantayan ang pick and roll, at sabayan ang vertical spacing ng Gilas, hindi na siya makapag-concentrate lamang sa kanyang sariling offense. And defensively, napakalaki ng role ni Kai. Mahilig ang Jordan na magkaroon ng presence sa loob. Si Alduaire ay napaka-efficient sa two-point area sa qualifiers, kaya ang 7'1" frame ni Kai plus his wingspan at timing sa rim, nagbibigay sa Gilas ng bagay na hindi basta-basta nakukuha sa maliit na lineup. Natural paint deterrence. Kapag nakita ng guards ng Jordan si Kai sa ilalim, nagbabago ang angle ng drive, nagbabago ang release point, nagkakaroon ng hesitation, at kahit hindi siya makakuha ng block, ang simpleng presence niya pwedeng magbago ng shot. Pero dito pumapasok ang mas malaking weapon ng Gilas. Hindi kailangang 30 plus minutes ang buhat ni Kai sa frontcourt dahil andyan si AJ Edo. Ito ang matagal nang gusto makita ni coach team, Kai at AJ, na parehong healthy, parehong available. Sinabi mismo ni coach team na excited siyang makita ang dalawang bigs dahil complementing ang kanilang games. At kapag idagdag mo pa si Junmar, ayon kay coach team, meron silang isang real good big man rotation. At tama siya, dahil kung si Kai ang vertical giant at interior playmaker, sa AJ naman ang mobility weapon. Sa AJ ay FIBA listed at 6'10", at sa current World Cup qualifiers, nag-average siya ng 5.7 points and 7 rebounds per game. Pero hindi nasusukat sa points lamang ang value ni AJ. Ang tunay na lakas niya ay versatility. Kaya niyang mag-show sa pick and roll, bumalik sa rim, contest without fouling, gumalaw laterally, at tumakbo sa transition. Dito napakagandang stylistic comparison ang 6'11" na si Faris Mocharbak ng Jordan. Si Faris, a young big,
na galing sa International Youth System at ngayon ay konektado sa UNLV. Sa 2025 FIBA Under-19 World Cup, nag-average siya ng 5.2 points and 4.7 rebounds. Sa senior qualifier action, limitado pa ang kanyang minutes pero malinaw ang physical profile, 6'11", bata, mahaba at athletic. Kaya kung size for size ang pag-uusapan, may sagot ang Pilipinas. At kung athleticism ang pag-uusapan, yan lalong tumataas ang value ni AJ. Hindi kailangan ni AJ na maging 20-point scorer. Ang kailangan niya ay sirain ang rhythm ng Jordan Beats, kunin ang defensive rebounds, tapusin ang possessions, at tumakbo pagkatapos ng stop. So imagine this rotation, mapapagod si Alduare na makipagbalyahan kay Kai, lalabas si Kai, papasok si AJ, mas mabilis, mas mobile, mas aggressive sa coverage, pagkatapos, kapag gusto ng gilas ng pure low post muscle, Junmar Fajardo naman. At doon nagiging napakabigat ng problema ng Jordan. Ito naman ang matchup na hindi dapat malitin, Junmar Fajardo kontra Muhammad Shaher, parehong FIBA listed at 6'11", parehong veteran, parehong sanay sa physical international basketball, pero magkaiba ang klase ng pressure na dala nila. Si Shaher ay hindi kailangan maging volume scorer para maging useful sa Jordan. Sa current qualifiers, may mga laro siyang nagbibigay ng rebounding, physical defense at efficient finishing. Sa kanilang July 5 win kontra Iraq, nagtala siya ng 6 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 blocks at napakagandang efficiency sa limitadong minutes. At sa huling bahagi ng William Jones Cup preparation ng Jordan, nagkaroon din siya ng 11 point, 13 rebound, double-double sa kanyang laro kontra strong group athletics. So ibig sabihin, aktibo ang veteranong 6'11 big man bago ang Manila window. Pero sa kabilang side, Junmar Fajardo ang kaharap niya. At kapag sinabi mong Junmar, hindi ordinaryong post player ang pinag-uusapan natin. Ito ang big man na built para sa physical basketball. Napakalakas ng lower body, mahusay gumamit ng seal, marunong pumesto bago pa dumating ang bola, at kayang gumawa ng scoring opportunity gamit ang simpleng shoulder fake, drop step at soft touch. At malaking advantage para sa gilas na hindi kailangang maging pangunahing scorer si Junmar dahil kapag pagod na ang Jordan sa paghabol kay Kai, kapag nag-adjust na sila sa athletic defense ni AJ, biglang papasok ang ibang problema, half-court wrestling match laban kay Junmar. Yan ang beauty ng trio. Tatlong big men, tatlong magkaibang problema, high Soto, height, length, rim protection, lob threat, passing, Edu, mobility, switching, rebounding, help defense, athleticism, Junmar Fajardo, strength, positioning, post scoring, offensive rebounding, physical punishment. At para sa Jordan, hindi madaling gumawa ng isang defensive scheme na perfect kontra tatlong players.